Hallelujah! Mapagpalang araw ng banal na kapahingahan sa ating lahat, mga kapatid. At ito na naman tayo sa ating munting talakayan, munting paglilinang ng salita ng ating Elohim, ng ating alahayam, na siyang pinapahintulot upang ating magamit na mga referensya sa ating pamumuhay bilang nasa mortal pang kalagayan. Pinapahintulot niyang mga salita na alam naman nating maraming bisis na itong tinangka na iwala, iligaw ng mga kampon ng adversaryo. Okay. Ngunit patuloy rin ang intervention ng ating mailikha upang sa darating na mga kapanahunan kagaya ng ating mga kapanahunan ngayon ay ating matutunghayan ang kanyang mga hinahabilin sa pamamagitan ng mga propeta, sa pamamagitan ng mga apostoles, sa pamamagitan ng mga naunang disipulo ng ating Misaya. So, titingnan natin, mga kapatid, ang isa sa mga sulat ni Pablo na sabi ng iba ay isang kontrobersiya na alagad ng Misaya. Ngunit kung titingnan natin, babasahin naman natin ng maigi ang kanyang mga sulat, ang kanyang mga sinasalita. Ito'y naaangkop sa kalagayan, sa pamumuhay ng mga mananampalataya, lalong-lalo na sa siglong ito, sa kapanahunan, in this present time. Because some of the epistles of Paul is about what happened in the future. Hindi lang sa kanyang kapanahunan ang kanyang mga sinasabi, kundi sa darating na mga kapanahunan. So may halo itong propesiya ang kanyang mga sinusulat. May halong pangangaral in his present time and in the future, kagaya ng kapanahunan natin ngayon. Dahil walang pinagkaiba naman ang paggalang, wala namang pagkaiba ang pagsunod sa kalooban ng ating alahayam, ng ating Elohim. Kung ano ang tinura ng ating Ama doon kina Abraham, kay Moses, kay David, sa lahat ng ating mga patriarkas, sa lahat ng mga propeta, hindi yun nagbabago. Mula noon, ngayon at magpagkailanman, ang kanyang Torah, ang kanyang guidance, ang kanyang principle ay nanatiling tawag dito sa Bisaya pa, ligon. Matatag sa Tagalog, yun. Nananatili itong matatag. Nananatili itong pundasyon sa bawat isang nilalang, sa bawat tao na sasampalataya sa kanya. Kaya ang mga sulat ng mga propeta, sulat ng mga apostolis, sulat ng mga disipulo,
naunang mga disipulo ng ating Misaya na nakasaksi sa kanyang pamumuhay dito sa mundo ay nagbibigay sa atin ng larawan paano natin ito sundin at ipapamuhay sa pinakasimpleng bagay. Kaya mga kapatid, anuman ang ating mga natutuklasan, dahil ngayon nga ay we can search the whole world on a tip of our finger. Madali na lang nating tutuklasin kung ano man ang gusto nating tuklasin ng mga bagay. Ngunit patuloy ang babala. Magmula noon hanggang ngayon, patuloy ang babala sa salita ng ating alahayam, ng ating Elohim, na magiging mapagmatyag tayo dahil alam natin, kung natatandaan natin, mula pa sa simula, meron ng nag-uupos, meron ng oposisyon. Mula sa simula ng ginawa ng ating Elohim, ng ating alahayam, ang espesyal na nilalang na tinatawag na tao, meron ng oposisyon. Meron ng gustong gumulo. Meron ng gustong manligaw at iligaw ang espesyal na ginawa ng ating Elohim. Bakit nasasabi nating espesyal? Because we are created by the image of the Creator, after His likeness. Kaya yun ang pakatandaan natin, mga kapatid, mga kaibigan. The more your eagerness to follow the decrees, the statutes, the commandments and laws of our Elohim, the more the enemy pursue you. The more the enemy pursue us. To those who are striving to follow the decrees, the statutes of the Torah in a whole of our Elohim, the more the enemy pursue us, and the more the enemy gives us a scheme galing sa kanya. Samot-saring pamamaraan ang gagawin niya at ginagawa niya upang mailigaw niya tayo sa pagsunod sa ating Elohim. For example, ang pinaka ginamit niyang pamamaraan upang mailigaw niya ang kanyang lipi, ang kanyang mga tao. Just like what Daniel prophesied in his book, in his writings, na sinasabi ni Daniel na darating ang kapanahunan sa kanyang vision, na inihayag niya, ikinumpara niya na ang forces na ito, ang magdumala, ang gaganap na makapangyarihan sa mundo na tinatawag niyang beast, ay gagawin ang lahat na they are trying, or he tried to change
the time and season. And even the name of the Almighty, the name of the Most High, they are trying to hide it. At nagtatagumpay sila, mga kapatid, mga kaibigan, ba? Nagtatagumpay sila sa nakalipas na mga panahon na itinago nila or nanakaw nila ang identity ng ating alahayam, ng ating Elohim. Higit sa lahat, ang identity ng ating Misaya. Hallelujah. Kaya maraming tao, maraming mga kababayan natin, specifically dito sa Uper, ang nailigaw, ang hindi nakakita, nakakikilala, hindi nakabasa sa tunay na pangalan ng ating alahayam, ng ating Elohim, ng ating Misaya. At kung titingnan natin, kung naobserbahan natin, at naobserbahan naman natin talaga ito, kahit tayo, ako mismo sa aking sarili, ipinaglalaban ko pa ito, yung itinanim, yung pinupurso ng mga Phoenicians na pananampalataya ko, no, na ibinigay nila, na nagdala sila ng Biblia kasama ang espada. Tayo'y napaniwala na ang pangalan ng ating Misaya ay pangalan ng isa sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, magiging mapagmatyag nga tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay. Hindi pa tayo nagiging perfect pa sa ngayon, but we are in the process. We are in the process of perfection, magmula ng ipinamulat sa atin, magmula ng binuksan ang ating mga spiritual senses ng ating alahayam. Sa anumang paraan, nagagamit nga ang pandemic way back 2019 or 2020. Nagamit ng Elohim. Kung ito'y kagagawan ng adversaryo with his cohorts dahil sa pera, sa fame, so whatsoever, anumang ang kanilang mga agenda, ang isa sa mga agenda nila ay yung tinatawag nila na lilipulin, paglilipol sa mga tao sa pamamagitan ng man-made diseases and illness. Yung annihilation na hindi makikita ng tao na sinasadya, but our Elohim did an intervention na nagiging sanhi pa ng pagbubukas ng diwa ng mga tao na hindi nakakakilala, hindi nakakasunod sa tunay na pagsunod sa mga kapanahonang itinakda ng ating Elohim, na dapat yun ang masusunod ng kanyang lipid. Kaya sinabi dito ni Paul sa kanyang sidekick, sa kanyang tinatawag nating mini-mentor na si Timothy. Sabi niya sa kanyang pangalawang sulat kay Timothy sa chapter 2. Magsisimula tayo sa verse 1. Ito ang sinabi ni Paul kay Timothy. At pupwede natin tatanggapin ito na para sa atin ang mensaheng ito. Ito ang kanyang sinabi. Ikaw nga, anak ko, verse 1 ng chapter 2 of 2 Timothy.
Ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Misaya Yahushua. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. Ito ang pasiuna ni Paul sa kanyang pangalawang sulat kay Timothy. Sinabi niya na, ikaw, anak ko. Tinuturing niyang anak si Timothy dahil siya ang nagmi-mentor nito. Sinabi niyang magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Misaya Yahushua. The grace of our Misaya Yahushua. At ang mga bagay na nakikita, na-obserba ni Timothy kung paano ipinamuhay, paano itinuturo ni Paul ang salita ng ating Misaya. Nang itinuturo ng Misaya at nang dinidikta ng set apart spirit, ng banal na espiritu sa kanya. Sabi niya, ituro mo ito. Ituro mo din ito sa mga taong tapat, mapagkakatiwalaan. Ang nangyayari ngayon, mga kapatid, nakakalungkot man. Sinabi ko nga sa isa sa ating mga elder na ako'y nalulungkot, nababahala sa ating mga naoobserba, nasaksihan ng mga kapatiran na imbis na magkakaisa, imbis na magmamahalan ang bawat isa, dahil sama-sama naman tayong nakatuklas, sama-sama namang binuksan ng ating Elohim ang ating mga spiritual senses sa pamamagitan ng isang individual na ginamit niya, na hindi na nakikita ng iba na ginamit siya, hindi na naibigay ang credit dahil nga sa pagkakamali, dahil nga ito'y nagkamali. Ngunit nagkamali man ang isang individual na yon, I really believe isa siya sa ginamit ng ating alahayam upang mabuksan ang ating mga diwa sa tunay na pagsunod sa kanyang Torah. Ang nakakalungkot, nagkakabahabahagi pa at nag-aaway-away pa ngayon at nagsisipag-debate pa na sila at siya ang tunay na sumusunod sa kalooban ng ating Elohim. Nakakalungkot, mga kapatid, isipin. Ako mismo, I feel nadadama ko ang lungkot. Bakit? Imbis na kahit naman siguro hindi tayo pari-pareho ng mga konsepto, hindi tayo magkakapari-pareho ng kung ano man ang ating mga layunin, ngunit hindi maipagkakaila na isang alahayam lamang ang gusto nating paglilingkuran. Iisang Elohim, iisang alahayam lang ang ating pinaniniwalaan. Kaya nga, nagkakaisa tayo sa pagsunod sa kanyang mga appointed times. Kahit man magkaiba-iba ang ating reckoning sa 7-day Sabbath, ngunit sa mga kapistahan, sa mga major pilgrimage na itinakda ng ating Elohim, ay nakakapari-pareho tayong sumunod. Pari-pareho ang ating paniniwala sa mga kapistahan na itinakda ng ating alahayam. Bakit? Iisa lang naman ang pinagmula ng kautusan yun, ng ordinansa yun. Ang ating nag-iisang Ama ang siyang tumakda
Siya ang nagtakda ng mga kapanahonan yun. So, kaya nga tayo'y magkakaparihong sumunod sa mga kapistahan iyon. Passover, Feast of the Unleavened Bread, First Fruit Festival, Feast of Trumpet, Atonement, Feast of Tents, Feast of Tabernacle, Shemini Atzeret, at kung ano pang mga tuntunin na binigay ng ating alahayag sa mga Hebrew-Israelita sa kapanahunan ni Moses. Sinusunod natin yun. Ngayon mga kapatid, bakit nag-aaway-away pa tayo? Bakit nagdidebate pa tayo? Bakit? Yun ang tanong ko sa sarili ko. Kaya nga may mga comments din akong na binibigay sa mga post ng ating mga kapatiran, ibang mga kapatiran natin, na sinasabi ko, ito ay payong kapatid. Hindi na sana natin ipupurso pa, hindi na natin ipupus pa na tayo ang tama, na tayo ang original na lipi ni Israel kung anuman, kundi ang ating ibabahagi sana. Dahil hindi maganda hindi magandang tingnan, hindi magandang mababasa, lalong-lalo na sa mga hindi pa nabuksan ang mga diwa. Hindi magandang mabasa nila ang ating mga tinutukoy, ang ating mga pinupost. Nakikita natin nag-aaway-away pa. Okay lang naman, yes, okay lang naman na ipapaliwanag natin with love. Kaya nga ito ang sinasabi ni Paul Sinabi pa, hindi lang kay Timothy, kundi doon kay Tito, kay Titus. Sinabihan ni Paul na magiging responsable tayong magbabahagi sa salita ng ating alahayam, ng ating Elohim, ng ating Misaya. Dahil kung hindi, ito'y mababaliwala at ito'y mayuyurakan. At hindi ito magiging naaayon. At hindi ito, kumbaga, hindi ito magandang tingnan. Hindi ito makakatulong. Yes, hindi ito makakatulong na maging susunod ang ibang mga tao kung ano man ang ating pinananampalatayahan. Kung sasabihin mo, kaibigan, kapatid, na so what? Basta nasabi ko ang katotohanan. Hindi nga yun Sabi nga ni Paul, be responsible of what? Kung ano man ang binabahagi mo, magiging responsable ka. Diba? Ang Misaya mismo ang nagsugo. Ang Misaya mismo ang nagsabi sa kanyang mga apostoles na go to the world and preach the gospel. Ang sinabi naman ni Paul kay Tito, at saka kay Timothy, ang sabi nga niya kay Tito, sa chapter 2 din ng Titus, but as for you, teach what accords with sound doctrine. Ibig sabihin, ituturo mo ito
ng maigi. Hallelujah. Kumbaga, sabi ni Paul, magiging responsable ka sa iyong pagtuturo. Ito pa, mga kapatid, mga kaibigan. Sa verse 3 ng chapter 2 of 2 Timothy, sabi niya, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal Messiah Yahushua or Messiah Yahushua, Messiah Yahushua. Kung ano man ang nadadama mo sa iyong sarili na pangalan ng ating Messiah in Hebrew language, in Hebrew dialect. Huwag lang sa mga Grego dahil hindi talaga angkop. Okay. Paul taught to Timothy na inihambing niya ang mga sumusunod sa ating alahayam, sa ating Elohim, na mga kawal, na mga sundalo. Magiging mabuting kawal ni Messiah. Verse 4, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niya o nagtala sa pagkakawal. Ayan. Di ba? Sabi ni Paul. Kung tayo isang sundalo, ang isang sundalo ay kaya nga sa ating komunidad ngayon, sa ating bansa, lalo na sa ating bansa ngayon na nagiging magulo, talamak ang korupsyon, talamak na o kung ano-ano pa ang ating makikita, mababasa sa social media. Hindi po ba ang mga sundalo natin, dahil lalong-lalo na sa mga active soldiers, di ba hindi sila, or merong mga iilan na nagkukomento, pero halos lahat dahil nasa tuntunin nila na hindi pwedeng makikihalubilo sa politika. But in reality naman hindi nangyayari talaga yun, lalong-lalo na sa mga may mataas na katungkulan. Ngunit nasa dictate of the soldiers na hindi po pwedeng makikihalubilo sa mga usaping pampolitika or hindi naaayon sa kanilang mga mandato. Dito ito nakukuha ng kanilang tuntunin dito sa Biblia, dito sa kasulatan. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niya o nagtala sa kanya sa pagkakawal. Kumbaga, hindi ka pwedeng tataliwas kung ano ang mga tuntunin sa nagtatalaga sa inyo. Sa iyo. Di ba? We are the soldiers of our Messiah. So kung ano ang mga tuntunin, ano ang binigay na tuntunin ng ating Messiah, we must stick on it. Sa kanya tayo susunod. Hallelujah. At kung ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban kung makipaglabang matuwid. Dalawa ang ibinigay na example ni Paul dito kay Timothy. Being a soldier and being an athlete. Sa pagka-atleta, sabi niya, walang atleta, walang manlalaro na pinuputungan ng corona or nakakamit ng trophy
or gantimpala kung siya'y aayaw at tataliwas sa mga tuntunin ng laro. Ganon din ang mga sundalo. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hopefully, we must stick the rules. Sabi ng isang kapatid nga natin, nakakatandang kapatid natin, hindi ko malilimutan ang kanyang sinasabi. Tumutusok at nananatili yon sa aking puso. Dahil yes, totoo talaga ang kanyang sinabi nung nasa panahon ng sharing. Kahit anuman ang ating gagawin, kahit ano pa man ang ating masisearch, sa kapanahonan ito, we must stick the rules. Mabawa rin. Ano ba ang rules na tinatawag? Hindi ang Torah sa lengguwahe na gamit ng ating mga ninuno. Torah is the rules, the guidelines of our religion na ibinigay niya sa kanyang lipi. Bakit may guidelines? Upang hindi tayo tataliwas, hindi tayo mapapariwara. Lahat ng ginagawa dito sa mundo, lahat ng mga sasabihin nating mga gawain dito sa mundo ay mayroong mga tuntunin. Maging sa politika, sa business, kahit sa anumang grupo, religious group or political group, NGOs whatsoever, associations, meron at merong mga tinatawag na constitution and bylaws. Merong mga tuntunin na sinusunod. Saan nakukuha ng tao ang ganitong pamamaraan, ang ganitong kalakaran? Di ba? Di ba kayo nagtataka? O hindi nyo ba naiisip? Lahat ng kung ano man ang mga tuntunin, ano ang mga ginagawa ngayon, mga patterns sa komunidad nating ginagalawan, sa mundo in general, hango ito dito sa kasulatan. Dito kinuha nila. Hallelujah. Kaya mga kapatid, anuman ang kalagayan umaging mahaharap natin or kakaharapin natin, we must stick the rules upang hindi tayo mawala or hindi tayo malihis sa daan, sa track na inihanda ng ating alayam. Kaya nga ang isa sa mga sinabi ko sa mga ibang mga kapatira na pumipilit o nagpipilit na nagsasabing they are descendants of Israel dahil wala daw kaligtasan o hindi daw makakapasok ang ibang lahi sa kaharian ng ating Elohim. Yun ang kanilang gustong palabasin. Kaya ako'y nagsishare ng ating thoughts. Hindi lang thoughts. Nagsishare tayo ng ating pananampalataya, paniniwala. Na ang ating Ama, ang ating Most High Elohim ay hindi tumitingin
sa kulay. Ang titingnan ng ating Elohim ay ito. Dito. Sa kaloob-looban. Sa puso siya nakatingin. Yes, nasusulat at hindi maipagkakaila nang pumunta ang Misaya dito sa sanlibutan ito ay unang-unang misyon niya to seek and save the lost tribe of Israel. The lost soul of the tribe of Israel. Kaya nga sinabi niya sa Samaritan woman na salvation comes from the Jews, from Israel. Totoo. Ngunit, kung tatandaan natin, kung babasahin natin ang buong kasulatan, because Israel becomes stubborn dahil nga sila'y pinili, paborito, sasabihin na natin, paborito ng ating alahayap, base sa kasulatan, nagiging stubborn ang mga Israelita. And because of their stubbornness, the love of the Father, hallelujah, because of their stubbornness, ang habag at ang pag-ibig ng Ama ay naibaling din sa tinatawag niyang hindi ko lipi noon. Hindi ko pinili noon. Hindi ko katauhan kung sa Bisaya. They are not my people. But today, sabi ng ating alahayam, ng ating Elohim, sila'y tatawagin ko na rin. They are my people. Bakit? Isa sa mga example, sa panahon ng Misaya, ang Canaanite woman, ang senturyon, ang dami. Si Zaccheo, ang daming pinakita ng ating Misaya na ipinakita sa lipi ni Israel na hindi lang kayo ang mamahalin ng Ama, kundi lahat ng mga susunod, sa lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban, sa kanyang mga tuntunin. Salvation comes from our Elohim. Is not looking a color. Walang kulay. Walang pula, walang puti. Walang berde. Sa pagmamahal, sa pag-ibig, at sa kaligtasan na ino-offer ng ating alahayam sa sangkatauhan. Yun ang matibay kong paniniwala, dahil lahat ng mga ninalang ngayon, lahat ng mga tao ngayon ay descendant ng unang Adam at pangalawang Adam na nilikha ng ating alahayam. Yes, although may mga tumaliwas, may mga nakurap, may mga pumanig sa tinatawag nating adversaryo,
Kaya nga, ang siste, nasa tao, nasa bawat individual ang pagpili. Whether susunod siya sa tama or susunod siya sa kalikuan. Whether they followed the rules and regulations of our Elohim or they followed the rules and regulations of the opposition, of the adversary. Ganun lang kasimple ang binigay ng ating halahayam. Kaya nga niya binigyan ang tao ng tinatawag na free will. Dahil gusto niya ng ang matatanggap niyang papuri at pagsamba at paglilingkod ay buong buo na galing sa puso at diwa ng kanyang nilalang. Hindi niya ginawa ang tao na parang robot. Kung ano ang gusto niya, ipoprogram niya, yun na. Ngunit ang ating alahayam, hindi niya ginawang iprogram ang tao na susunod lamang sa kanya ng walang pag-iisip. Di ba hindi maganda, hindi masarap damhin ang pag-ibig na binili, ang pagmamahal na pilit? Kung naalala niyo mga kapatid, isa sa mga example na ibibigay natin ngayon, ibabahagi natin ngayon o ipapaalala sa atin ngayon, di ba nauuso noon at hanggang ngayon, lalong-lalo na sa kultura ng mga kapatid nating Chinese, nauuso pa rin sa kanila ang tinatawag na arranged marriage. Dito sa amin sa Bisaya, tinatawag itong buya, yung pinaris lang ng mga magulang. Di po ba hindi masarap damhin ang bawat individual ng babae man o lalaki na papakasalan mo ang isang nilalang or magkasama kayo ng hindi man lang nagsimula ng pagmamahalan na naaayon sa iyong sarili, sa dinadama ng iyong puso? Di ba hindi masarap dami? Ganon ang ipinakita ng ating alahayam sa atin, sa tao. Ang gusto niya na pagmamahal ay kusa. Ang gusto ng ating Elohim na paglilingkuran siya ng buong puso, na kusa itong ibibigay sa kanya ng kanyang ginawa. Kaya nga ibinigay at ipinakita niya sa tao ang kusa, his agape love na tinatawag ng mga theologians, his unmeasurable love. Ipinakita niya sa tao, hindi lang sa lipi ni Israel, mga kapatid, mga kaibigan. In John chapter 1 verse 1, for Elohim so loved the world, the people, he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. Hallelujah. Ay, sorry. John 1:12 pala.
Juan 1:12. John 1:12. Dahil sa unmeasurable, unmerited love of our Elohim, ipinakita na siya tao na wala siyang sinisino, wala siyang tinititigan, wala siyang aayawan, kung ito ay iibig din sa kanya ng kusa at lubusan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, bilang isang sundalo ng ating Isaya, ng ating Elohim, kailangan na we must act as a good soldier. And we must act as a good athlete. Hindi tayo mag-break ng law. Hindi tayo mag-bend ng law. Ibo ba? There's no such things that the law bender, the law breaker will gain. Sa kung ano man ang patimpalak, kung ano man ang reward na nakahanda, o hindi ito makakabenepisyo sa kung ano man ang naitakda sa batas. Kaya nga ang kasulatan nasusulat na kung sino man ang gagawa ng kasalanan ay mamamatay. Nasa kasulatan. Di ba? Ngunit, ang ibinigay ng ating alahayam sa mga mananampalataya, sa mga kusa at umibig sa kanya ng lubusan, tatanggap sa kanya at mananampalataya sa kanya ng lubusan, ay siyang bibigyan niya ng authority to become His children. At bibigyan niya ng crown of life ang sino mang magtatagumpay. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ano ba ang aim natin? Yun ang isang tanong. Ano ba ang aim natin? Ano ba ang gusto natin? Siguro naman, pare-pareho tayo ng kagustuhan ay makapasok sa kaharian na inihanda ng ating alahayam sa bawat isa na susunod sa kanya. Hindi kung ganun, sumunod tayo. Sundin natin ang kalooban ng ating Elohim. Ang kalooban ng ating Elohim, lahat ng mga positibong bagay, kahit na kung magagalit ka na, gamitin mo ang pagkagalit mo sa positibong pamamaraan, dahil ito'y magdadala ng positibo ding resulta. Kaya nga sabi ng kasulatan na kung ikay magagalit o nagagalit, huwag kang magkasala. At kung ikaw ay napupuot, huwag mong hihintayin, huwag mong palubugin ang araw na hindi ka makikipag sundo or papatayin ang puot ngayon sa iyong puso at isipan. Hallelujah. Sana mga kapatid, nakakapagbigay tayo ng paalala o nakakapagbigay naman tayo ng encouragement sa oras na ito, sa araw na ito. Hallelujah. Kasi kung sino man ang sumusunod sa mga tuntunin na ibinigay ng ating alahayam, ay siyang makakarating sa inihanda niyang gantimpala or makakakuha sa inihanda niyang gantimpala. Hallelujah. Kaya mga kapatid, once again, happy Sabbath and hanggang sa muli. Shalom. Shalom sa ating lahat.
Barok. Hallelujah.